Hello po at good morning sa bawat isa na naririto, mga kapatid. Good morning po. Yes. Ang sarap ng pagbati ng good morning. Kahit medyo mainit, maalinsangan pa rin, no? Grabe kahit yung nakaupo ka lang. Talagang lalabas at lalabas yung pawis mo. Dahil sa maalinsangang panahon. Ayan, kailangan mo talagang tumapat sa electric fan at magpaypay. Pagkagising ko pa lang kanina, kinuha ko agad yung ang tawag doon, hand fan ni Janela. Sabi ko, ang init. Pinapawisan ako agad. Kahit bagong ligo o kahit malamig yung tubig na ginamit. Kasi minsan, talagang sa sobrang init, kukuha ako ng malamig na tubig sa ref. Tapos kukunin ko lahat ng yelo sa freezer namin. Ilalagay ko sa drum namin, tsaka ako maliligo. Baliktad na yun. Dati, kapag umuulan naman, yung mainit na tubig na pinakuluan, di ba? Yan galing sa ref. Ayan. So yun yung technique ko para makano sa init. Ayan. So ngayon, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Kung nakaraang linggo ang napag-aralan, kung nakaraang buwan, last month of April, ayan. So, napag-aralan natin at nabigay ng mensahe, ng napakamagandang mensahe ang Diyos para sa atin, patungkol sa, ano kaya yon? Sino nakaalala ng tema natin last month? Spirit-filled what? Spirit-filled? Isa lang yata ang may alam. Parang may narinig ako doon sa banda. Spirit-filled worship. Spirit-filled worship ang tema natin ng mensahe ng Panginoon sa atin last month ng April. Ayan. So, sa buong buwan ng April, nalaman natin na mayroong incorrect view in worship. Ayan. Meron talaga. At madalas sa modern time ngayon ng mga Kristiyano ay madalas na itong nangyayari, the incorrect view of worship. Yan. Alam ko na maalala nyo yun. Naalala natin yun, yung kung ano yung mga naging mensahe sa atin ng Panginoon last month. Ayan. And this month of May, nais naman ng Diyos na malaman natin ang patungkol sa, ayun, sinabi niya na kanina, Spirit-filled ministry. May sumigaw kanina doon. Spirit-filled ministry. Ayan. Patungkol sa ministry. Kung nakaraan ay worship, ngayon naman ay ministry. Ayan. Bilang pampagana sa atin sa umagang ito, sa pag-aaralan natin, panoorin muna natin tong short video na ito, or Reels. Galing sa Facebook. Ayan, bilang pahapyaw. Uy, nalipat. All right. Sinong gustong magka-baby ng ganyan? Ganyan ang itsura. Yung pagkalabas ay ganyan ang itsura. May bigote na, tsaka may balbas. Malalambing mo pa ba yung baby na ganyan? Yung, chigu. Gaganin mo pa, buah. Lalaroin mo pa ng ganon. Tapos, papatawan mo pa, mga ganon. Gusto niyo magka-baby ng ganyan. Tapos ikikiss mo. Lalambing mo. Ayan, so pahapyaw lang po yan sa ating pag-aaralan ngayong umagang ito. So ngayon, ang usapin patungkol sa ministry ay simulan ulit natin ng pahapyaw sa, yun nga, naging mensahe sa atin ng Panginoon last month, which is yung patungkol sa worship. And you know, sometimes mga kapatid, na the Lord rejected our worship, it is because our ministry is not okay. Ayan. I don't know kung na-observe nyo to every Sunday sa ating pananambahan. Ayan. Sana na-observe nating lahat every Sunday and kahit every day ng ating buhay.
So yun, let us pray muna. Tayo po ay dumulog sa Panginoon. Iyoko po natin ang ating mga ulo. At tayo ay patuloy na magpasalamat sa ating Diyos. Hallelujah, Jesus, our Father in heaven, Holy Spirit, we thank you, O God, for this morning, O Diyos, sa panibagong araw na ibinigay mo po sa amin. And we know, Panginoon, na patuloy mo po, O Diyos, na pinapalakas kami. Patuloy mo po, O Diyos, na binibigyan kami ng kalakasan, lalong-lalo na sa aming pananampalataya. O Lord, sa umagang ito, alam namin, O Diyos, na may mga dalahin kami, Panginoon, at nais namin, Panginoon, na isuko sa inyong lahat ng ito at ipagkatiwala, Panginoon, sa inyo. Humihingi po kami patuloy ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan at patuloy po kaming nagpapalinis sa inyong banal na dugo, Panginoon, sa inyong kabanalan, O Diyos. Hallelujah, Jesus. O Lord, nawa, O Lord, ay sa umagang ito, marinig namin ang inyong mensahe. May you speak to us, Panginoon. May your word be revealed, Panginoon, sa umagang ito sa bawat isa sa amin. And may the Holy Spirit be filled in our hearts, Panginoon, to be freely moved, Panginoon, yung presensya mo at yung mensahe mo, Panginoon, sa aming mga pandinig, Panginoon, at sa aming mga isipan, lalong-lalo na sa aming mga puso. O Lord, may you speak through me, O Lord God. Gamitin mo po nawa, Panginoon, ang inyong lingkod sa umagang ito upang ma-deliver ang inyong mensahe, O Lord. Salamat, O Diyos, sa patuloy na pagpapala mo sa bawat isa sa amin at sa pagkakataong ito, O Lord God, na itinuturing po namin napakalaking opportunity, O Lord God, at napakagandang pagkakataon, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kalayaan, Panginoon. Ito po ang aming papuri at pagpapasalamat sa inyo, O Diyos, sa aming pagsamba sa araw na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. Minsan papalakpakan natin ang ating Diyos. For the last. Yes, amen. Yan, alala nyo, mga kapatid, nung si Prophet Isaiah, this is about worship, nung time niya na, sa book of Isaiah ito, nagkaroon ng problem about sa pag-offer ng tainted worship. Ano yung tainted worship? Yan. So let us open our Bible sa Isaiah chapter 1 verse 15 to 16. Yan. Kasi English itong naka-flash dito sa ipa-flash dito sa screen. At nais kong imbitahan kayo na buksan ang ating mga Biblia para makita natin yung Tagalog translation. Ayan. Isaiah chapter 1 verse 15 to 16. So let us start with this verse. Ayan. Sabi dito, Isaiah chapter 1 verse 15 to 16, when you spread out your hands, I will hide my eyes from you. Even though you make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. Wash yourselves, make yourselves clean, put away the evil of your doings from before my eyes, to cease to do evil. Yan. Nga pala mga kapatid, ang title o ang pag-aaralan na ang mensahe ng Diyos sa atin ngayong umagang ito ay Spirit-Filled Ministry, Making the Lord Proud. Sinong gusto ang proud sa atin ng Diyos? Sinong gusto na proud sa Kanya ang Diyos? Siyempre, di ba? Yun yung, kapag nagalak ang Diyos sa atin, naging proud siya sa atin for our lifestyle, sa ating worship, sa ating ministry, that will be our strength. Yan. So, yun yung nagbibigay sa atin ng kalakasan kapag nagagalak sa atin ng Panginoon. Yan. So again, sabi sa Isaiah chapter 1 verse 15 to 16, when you spread out your hands, I will hide my eyes from you. Even though you make many prayers, I will not hear. Kahit daw itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon, I will hide my eyes from you. So, hindi gusto ng Diyos na makita.
And even though we are making many prayers, kahit tayo ay nananalangin, I will not hear. Hindi niya papakinggan. Bakit kaya? Ano ang problema kaya? So sa tekstong ito, ang mga Israelita ay sumamba sa Diyos, itinaas ang kanilang mga kamay upang ipakita ang kanilang pagsamba at sila'y nanalangin sa Diyos. Ayan. Siyempre, sa itsurang ganito ng mga tao, ng mga Israelita, sa panahon nila, sa paningin ng mga tao, sa mata ng mga tao, sila ay mukhang mga holy people. Siyempre, they are worshiping the Lord, they are praying to the Lord with raising their hands. Ayan, so, possible they are shouting to the Lord ng kanilang mga prayers, ng kanilang mga worship, mga papuri nila sa Panginoon. Mga taong nagpapakabanal. Pero sabi ng Diyos sa kanila, your hands are full of blood. That's why this is called tainted worship. Ibig sabihin, may mga bahid. That is the meaning of tainted. At pinaka-worst na salita na translation o sa Tagalog term ng tainted ay nabubulok. Yan. Nung mga nakaraang kasi, mga kapatid, I don't know, kaya nabanggit ko kanina, if you are observing our way of worship, di ba, napag-aralan din natin nung nakaraang buwan, that worship must be our lifestyle. Ayan. So, hindi lang sa church na ito natin ginagawa ang worship, kundi after pa ng ating pananambahan, paglabas natin sa loob ng church na ito, sino ka sa harap ng Diyos at sa harap ng mga tao? After natin lumabas sa church na ito. Ayan. So, do we still worship? Do we still continue to worship the Lord with our lifestyle sa araw-araw, sa trabaho, sa school, at saan man tayo magpunta? Kasama mga kaibigan natin, family, and relatives. Ayan. So ano kayang dahilan? Bakit sinabi ng Diyos ito sa kanila? So ang dahilan, ang kanilang mga puso ay ibinigay nila sa kasalanan. That is, ito yung time nito nung kay Isaiah, Prophet Isaiah. And that time, hindi nais ng Diyos na sumamba sila ng ganoon ng kanilang kalalagayan. Hindi nais ng Diyos na lumapit sila sa Panginoon, manalangin sila ng manalangin sa Diyos, ng ganon yung kalalagayan nila. Ayan. So, hindi itinataboy ito ng Diyos, kundi ayaw ng Diyos na yung kalalagayan o yung nakikita ng Diyos sa kanilang mga puso. That's why, sinabi niya ito, when you spread out your hands, I will hide my eyes from you. Even though you make many prayers, I will not hear. Because your hands are full of blood. Ayan. Instead, ang sabi ng Diyos sa kanila, wash your hands, make yourselves clean. Magpalinis muna kayo. Linisin niyo muna ang inyong sarili bago kayo lumapit sa akin. Dahil ayaw ng Diyos na nakikita ang mga puso nila ng ganoon ang laman, ang ganoon ang kalalagayan. So sa katagang ito, sa linyang ito ng Diyos, na binitawan niya na wash yourselves, make yourselves clean, it means repentance. Magsisi muna kayo sa inyong mga kasalanan. That is the message of the Lord sa linyang ito. Ayan. And sinundan niya ng, put away the evil of your doings from before my eyes. Cease to do
evil. Ayan. So, yun nga, nung mga nakaraan weeks, I asked the Lord, tinanong ko ang Lord, sabi ko, Lord, bakit as we pray every Sunday, okay naman yung worship namin, okay naman yung pagsamba namin ginagawa, pero bakit parang ang dating ay parang umay ka na sa amin, sa aming pag-worship sa inyo. Ayan. Wag naman sanang tayo yung umay, no? Tayo yung umay sa pagsamba sa Lord. Ayan. Kanina ang sarap magpuri din sa Panginoon, no? Dahil shouting your praises to the Lord as your thanksgiving, as your pasasalamat sa Panginoon, bilang pasasalamat natin sa Panginoon. Kaya tayo, yun din yung result ng ating worship. Kumbaga, appreciation natin sa Lord sa buong linggo. So, nakikita nyo mga kapatid, ano bang pinagagawa ng mga Israelitang ito that time? Bakit sa kabila ng kalayaan nila na upang makapamuhay bilang mga taong iniligtas ng Diyos mula sa pagkaalipin at ginawa ng Diyos ng maraming himala na nakita nila with their own eyes o with their naked eyes. Diba? Eh, nasabi ng Diyos na your hands are full of blood. Your worship are tainted. Ibig sabihin, may problema sa ginagawa nila. May problema sa kanilang lifestyle. Merong problema sa pamumuhay nila bilang mga hinirang ng Diyos. And what is that? Sabi natin, ang worship ay buhay natin bilang mga Kristiyano. Also, ang ministry ay buhay natin bilang mga Kristiyano. Worship is our life. And Christian ministry is our life also. Ngayon, ano nga ba ang pagkakaiba ng worship at ng ministry? So yun ang aalamin din natin. Ano nga ba? Bakit parehas lang, halos parehas nga lang naman sila ng ano? Kasi when you go outside, sabihin na natin from Mondays to Saturdays, ano yung naging worship natin sa Lord? Kasi yun nga yung lifestyle natin. Ano naman din yung naging Christian ministry natin? As we believe na yung ministry ay hindi lamang dito sa loob ng church, kundi pati sa labas. Sa family, sa trabaho, sa ating mga kaibigan, at saan man tayo mapunta. Kagaya ng napanood natin kanina na video, yung transition natin, how that Christian spread the Word of God. Ayan, so sa mga nakakasalumuhan niyang mga tao, mga doktor, o mga professional man yan, o mga simpleng tao. Ayan. So ngayon, ano nga ba ang pagkakaiba ng worship at ng ministry? Ayan. So ang worship, sinasabi din natin, and we believe na it is more than the songs we sing. Every Sunday, every tayo ay may gawain, more than the songs we sing. And bilang mga Kristiyano, ito ang nagagawa natin bilang pagtugon sa ating Panginoong Diyos. Sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan, sa ating buhay. Yan. That's why every Sunday, nagagawa natin magtaas ng kamay sa Panginoon, umawit ng mga papuri sa Kanya, isigaw ang ating mga papuri sa Kanya, mga pagsamba. Because dahil yon sa pagtugon natin sa kanyang kabutihan sa ating buhay, sa kanyang kadakilaan. Kaya sabi ko, Lord, okay naman ah. Wala naman ako nakikita o napapansin na ginagawa namin every Sunday na hindi mo nais.
What you say, we do. Sa worship. Ayan. Pero bakit kaya? Sana hindi nauumay ang Diyos sa ating worship na ginagawa every Sunday. So tignan natin. Ang pagtugon natin sa worship, ang pagtugon natin bilang ginagawa natin yung ating worship, we bow down before God and surrendering your whole life to Him. Our whole life to Him. Ayan. So, ang worship, it means bowing down and it means surrendering sa Kanya. Ayan. So, meron tayong 2 steps. We have 2 steps to worship. Ayan. Tignan natin yung 2 steps. Next slide. Ayan. 2 steps to worship. Number 1 is surrender. How we can show surrendering sa Panginoon? Maliban sa pagtaas ng kamay. Ayan. Karaniwan ang ginagawa ng mga Kristiyano, they bow down sa Lord bilang simbolo, pagpapakita sa Panginoon ng pagpapakumbaba, pagpapasakop. Ayan. So, kaya importante ito yung tanggapin muna natin ang Panginoon bilang siya ang Panginoon natin na tagapagligtas, makilala at maranasan natin ang Panginoong Diyos. So yun, this is the first step. Surrender. Bowing down sa harap ng Panginoon. Because you can never worship God if you do not know Him. Ayan. So kung hindi natin kilala ang Panginoon, hindi natin magagawa siyang papurihan at sambahin. Kaya nga natin nagagawang itaas ang ating mga kamay sa Kanya, pumalakpak ng malakas, kasi kilala na natin ang Diyos. Amen? At syempre, naranasan na natin ang Diyos. Amen? So, nagagawa nating i-worship ang Lord because we know Him. And ibinigay na natin yung ating mga sarili, yung ating buhay sa Kanya upang tayo ay magkaroon ng relationship. Ayan. So that is the first step, surrender. Number 2 is service. Ayan. So anyone who decided to worship the Lord, to worship God, they must first surrender. First step, isuko ang ating sarili sa Panginoon. Anyone who decided to worship God must first surrender. Ayan. Ayan, mga kapatid, inaalam natin, why does the Lord, sinabi niya yun sa mga Israelita, na hindi ko gustong makita ang inyong pagtaas ng kamay, hindi ko gustong marinig ang inyong pananalangin, ang inyong pagpupuri. Yan. So samantala, nalaman natin kanina yung worship, it is more than the songs we sing, bow down means surrender, and ministry. Yan. Samantala, punta tayo sa usapin naman ng ministry. So dito natin bibigyan ng emphasis yung ating pag-aaralan ngayong linggong ito. Ayan. Samantalang ang ministry naman ay ito naman yung result ng ating worship. Ayan. That after we bow down sa harap ng Panginoon, you surrendered your whole life to God as your Master and Savior. After that, there will be an act of service. Hindi pwedeng hindi magkakaroon ng act of service. Maglingkod tayo ngayon sa Kanya. Ayan. So, hindi lang pwedeng matapos every Sunday na
nagpupuri tayo sa Panginoon, sumasamba tayo sa Panginoon, pero after doon, ano na yung buhay natin the whole week? So yun pala yun. Yung ministry is after our result of our worship. Ayan. And bago tayo sumuong sa dumiretso sa worship, we must do service. Ayan. Paikot-ikot lang siya. Ayan. So part pala yung service o yung ministry ng worship. Hindi sila, kumbaga, pinaghahambing o pinagpapantay. Kumbaga, under ng worship, because we say na yung worship is our lifestyle. So kaya pala, kasi part pala ng worship natin, that is the service. Yung paglilingkod natin sa Panginoon. Yan. So number 1 step, surrender. And number 2, service. Yan. For example, sa digmaan, sa mga war na napapanood natin, sa mga movies, sa mga nalaman natin, na pag-aralan natin nung elementary o nung high school, di ba, nagkaroon ng mga digmaan before. At ang isang grupo, kapag sumurrender, ibig sabihin nun, tumanggap na siya ng pagkatalo. Tinanggap na nila yung pagkatalo nila, yung kabilang grupo. At kapag tumanggap sila ng pagkatalo, syempre, dapat nilang isuko ang lahat-lahat sa kanila. All of their stuffs. And kasama na sila doon. Ayan. So para, syempre, bibihagin sila. At para hindi sila patayin, they must submit sa grupong ito na sumakop sa kanila. Ayan. So after that, tatanggapin na rin nila yung freedom sa ilalim ng kapangyarihan at batas ng grupong nakasakop sa kanila. And kailangan nilang sumunod, magpasakop at magpasailalim sa kapangyarihan nila. Ayan. So sa madaling salita, one word lang, pagpapasakop. Nakita natin, nag-surrender din sila. So, para naman sa isang Kristiyano, mga kapatid, dapat niyang isuko ang kanyang puso. At hindi lamang puso, marami pang mga bagay. Ang kanyang ambisyon, ang kanyang kalooban, ang kanyang mga hangarin sa buhay, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang sarili, ang kanyang mga ari-arian, at ibigay yon sa Diyos. Kaya ba natin ibigay yon sa Diyos? Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. So that is the first step. Surrender o pagpapasakop. Pagkatapos ng first step, syempre yung second step is service. Ang Kristiyano na nagwo-worship sa Diyos ay naghahandog ng kanyang sarili. Yan. So dahil ipinapasakop natin ang Diyos, ipinapasakop natin ang ating mga sarili sa Diyos, kailangan nating mag-submit sa kanyang kalooban. Kailangan nating magpasakop sa kanyang kapangyarihan. Sundin ang kanyang kalooban. Ayan. Ang Kristiyanong nagwo-worship sa Diyos, naghahandog ng kanyang sarili. All over his body, all over his mind. Ayan. Bakit? Para magawa ang kalooban ng Panginoon. At alam naman natin, ang kalooban ng Diyos ay para sa lahat ng Kristiyano, sa lahat ng sumasampalataya, sa lahat ng sumasamba sa Kanya. Diba? That is one good news para sa ating mga Kristiyano.
para sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ang kalooban ng Diyos ay para sa atin. Para sa ikabubuti natin. Ayan. So bakit hindi natin ibigay ang ating, bakit hindi ba natin may ibigay ng nararapat ang napagsamba sa Panginoon, di ba? And yun naman yung ginagawa natin every week, every moment sa ating mga buhay. Amen? So, ang Kristiyanong yon, hindi lang niya isiniset dapat ang kanyang puso para magawa ang kalooban ng Diyos. Hindi lang isiniset yung kanyang puso, kundi ipinoposisyon niya rin ang kanyang sarili para marinig ang tinig ng Diyos, para malaman o para ma-discern ang kanyang, kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa isang Kristiyano. Ayan. So, in worshiping, set up his heart for the will of God, position his body to discern God. Ayan. So that is the two important steps bago tayo magpuri sa Panginoon. Surrender and service. Kumusta ba ang ating service sa Lord every whole week ng buhay natin? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Kumusta kaya? Sabihin na natin, we are surrendering. Nakakapag-surrender tayo every Sunday. Siyempre, yun din yung ginagawa natin before tayo magpatuloy sa pagsamba. Katulad ng inawit natin kanina. Ayan. So, we first surrender sa Panginoon. Humihingi tayo ng tawad sa Panginoon at nagpapalinis tayo. Kaya sabi ko, Lord, ano kayang problema? Ano pa ang kulang? Nagagawa naman naming sumurrender sa inyo. Ayan. So, ito yung dalawang bagay na dapat nating tandaan para hindi makompromise yung tunay na kahulugan ng worship o pagsamba sa Diyos. This completes the word worship, surrender and service. So, iwanan ko na to, yung patungkol sa worship, kasi alam kong busog na tayo sa topic na ito ng worship. Last month pa. Ayan. How we can make the Lord proud. Punta tayo ngayon. Bigyan na nating diin ang usapin patungkol sa service o ang Christian ministry. So to make the Lord proud, kailangan nating pagsumikapan na maging maayos ang ating service o Christian life every day. So now, bigyan din natin ito. Christian ministry. What is ministry? Sabi sa Greek word nito, hindi ko alam kung tama yung pagkakabasa ko dito, diakoneo. It means to serve others. And yung isa, duleo. Tama ba? To serve as a slave. Duleo. Parang naisip ko donut eh. Nagugutom na yata ako. Parang donut yun sa isip ko sa dolio. Ayan. Dahil yata favorite talagang donut. Ayan. So what is ministry? Ang lahat kaya ng Kristiyano ay tinitignan ang ministry bilang isang napakagandang opportunity. Isang napakagandang oportunidad na bigay ng Diyos. Lahat ba ng Kristiyano ay tinitingnan ito bilang napakagandang opportunity, napakalaking opportunity? At sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, na mas maganda pa sa may pinakamagandang trabaho dito. Sino may pinakamagandang trabaho dito? Sino nagsasabing maganda ang aking trabaho? Siyempre, ako din.
Pero magsisipag-resign. Maganda yung napiling trabaho. Yung company lang may problema. Ayan. Mas maganda pa sa pinakamagandang may trabaho na mayroon ang sino man dito. Sinong uma-agree sa bagay na yun? Mas maganda pa ang ministry kesa sa trabahong meron ka ngayon. Amen. Hallelujah. Ayan. Yes. At syempre merong magandang impact sa buhay ng isang Kristiyano ang ministry. At kaya nitong baguhin ang maraming mga bagay para sa Panginoong Jesus. Ayan. It can change a lot. Hindi lang sa buhay nating mga Kristiyano, kundi para sa alang-alang sa Panginoon. Pero bakit kaya marami pa rin mga Kristiyano nowadays parang antok pa rin sa usapin ng, kung tutuusin, this is a basic understanding na kung ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng Christian ministry. So kanina nakita natin ang Greek word na may meaning na diakoneo means to serve others and douleo to serve as a slave. Ayan. Try nyo minsan magtanong, mga kapatid. Ano ang ministry mo? Ako lang naman yung gumagawa nito sa church. Ito lang naman yung ginagampanan kong part sa church, sa program na ito, sa gawain na ito. Ito po yung role ko sa gawain na to. Nagtuturo po ako ng mga bata, tumutugtog ako ng mga instrumento, sumasayaw, umaawit. Ako po yung naglilinis sa loob ng church. Yan. Naka-proud yun. I'm sure na napaproud ang Lord sa mga ginagawa nating mga bagay nito. Ayan. Ako rin po yung isa sa welcome committee. Committee ba? Committee ng church. Oh, may tawag na sa ushers baguhin na natin. Welcome committee. Para mas maganda. Kami ang welcome committee. Ayan. So you see, magaganda ang ating mga parts sa loob ng church. At yun nga, I'm sure na natutuwa ang Panginoon sa atin sa mga ginagawa natin ito. And yun nga lang, naikulong natin ang salitang ministry, ang basic understanding natin sa ministry. Nakalakihan natin, na itanim natin sa ating mga isipan na ang ministry ay kung ano yung ginagampanan natin sa loob ng church. Pero hindi natin sinasabing masama itong mga ginagawa natin. Gusto ng Diyos ang mga ginagawa natin ito. Because we also serve one another sa loob ng church. Ayan. Sa lahat ng bagay na yon na nabanggit ko, sa lahat ng ministry na mayroon tayo dito sa loob ng church, we also serve one another. But yun nga, ang tinatanong natin, ang binibigyan nating focus, how about after ng ating pag-attend sa church? The Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Kumusta ang ating Christian ministry o service sa Panginoon? Isipin natin yan, may 6 na araw tayo na ginugugol para magpakitang gila sa Panginoon. To make the Lord proud. It is by our service. Ayan. So yun nga, nakalakihan na natin na yung ministry. Ano yung ministry mo? Ayun, umaawit ako sa Panginoon. Nag-MC ako. Cameraman ako. May cameraman ba tayo? Ayan. Instead na kung ano talaga yung
buhay natin the whole week? Ano yung buhay natin? Buhay mo bilang isang Kristiyano? Yan yung malaking tanong. Ano yung buhay mo bilang isang Kristiyano? Because it is how you worship the Lord. Kapag may problema tayo sa service, sa Christian ministry, life natin, we cannot worship the Lord. Yes, kilala natin ang Panginoon. We build our relationship sa Kanya. Pero talaga bang naipasakop na natin ang ating mga sarili, ang ating buhay sa Kanya? Nagagawa ba natin itong ministry o service para sa Kanya? And bigyan ba natin ng mas malawak na ibig sabihin itong ministry? So, ang salitang ministry ay may simpleng kahulugan, ngunit may pinakamalalim o pinakamahirap na application. Ayan. Application on how to do it. Sa New Testament, ang ministry ay itinuturing as service to God and to other people in His name. Sa bagong tipan po yan. And Jesus also provided the pattern of Christian ministry. Ayan. Binigay na ng Diyos talaga lahat, no? Hindi lang pattern sa pagsamba, hindi lang pattern sa prayer, hindi lang pattern sa pagfa-fasting, pati sa ministry. He provided the pattern. Jesus came not to receive service, but to give it. Ayan. Dumating siya sa atin, sa mundong ito, hindi para siya yung paglingkuran natin, hindi para siya yung tumanggap ng serbisyo ng mga tao. But siya mismo ang gagawa nito para sa lahat ng tao. Ayan. So naparito siya hindi upang tumanggap ng serbisyo o paglingkuran siya, kundi siya yung maglilingkod. Siya yung magbigay serbisyo sa atin, sa mga tao, sa mga nananampalataya sa Kanya. Ayan. Let us open our Bible sa Matthew chapter 20, verse 28. Ito na pala, nakalagay na dyan. So, sabi diyan, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ayan. Ang Kristiyano ay nararapat na mag-minister sa pamamagitan ng pag-abot ng kung ano ang kailangan ng tao. Parang sounds like politics, no? Kasi parang let us help people. Ibigay natin ang kanilang mga kailangan for the people. Kilala natin ng mga politicians, di ba? Talagang ganyan ang ginagawa. Pero, napakalaki ng pagkakaiba nito pagdating sa hangarin. Hindi natin pwedeng i-compare ito sa mga politicians, yung Christian ministry, kasi ibang-iba ang hangarin ng Christian ministry. So, ang Kristiyano, kaya pinaglilingkuran ng iba, ay para mapapurihan ang Diyos. Kahit hindi na-recognize, kahit hindi nakikita ng marami, kahit hindi na-acknowledge ng marami o ng iba, kahit walang kapalit, basta alang-alang sa Panginoon.
Yun ang sikreto ng Christian ministry. Para hindi ma-exhaust o ma-drain, anong tawag natin dito? Ma-burn out ang isang Kristiyano, kailangan i-focus niya ang kanyang paningin, ang kanyang layunin sa Panginoong Jesus. Yun lang. Basta't alang-alang sa Diyos, gagawin ko to. Dahil yun yung pinapagawa niya. Dahil yun yung pagsamba ko sa Kanya. Dahil yun yung way para pasalamatan ko ang Panginoon. Bakit ka magtatampo sa mga kasama mo sa church? Bakit hahanapin mo ang acknowledgement mula sa mga taong nakapaligid sa iyo? Kung ginagawa naman natin ito para sa Diyos, tanging sa Diyos. So ano nga ba yung kailangan ng tao, mga kapatid? Tingin ninyo. Ano ang pinakakailangan ng tao? Kailangan ba nila Siyempre, kailangan ng tao ng may lalaman sa tiyan, ng pagkain, ng masarap na pagkain. Kailangan ng tao ng mga kagamitan na kailangan. Like damit, mga sapatos, tsinelas, mga ganon. Mga basic needs ng tao na bagay. At syempre, kailangan ng tao ng pera. Sino may kailangan ng pera? Syempre ako din, no? Parang ayaw niyo yata. Ayaw niyo yata ng pera. Hindi niyo kailangan. Sino may kailangan ng pera? Syempre tayo, di ba? Kailangan din natin ng pera. Bakit natin ibibigay sa mga tao? sabi dito, ibigay daw ang kailangan ng tao eh. That is the service. Paano, Lord, wala akong pera? Wala akong ibibigay na pagkain. You know, as Christians, mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, ang pinakakailangan ng tao na hindi nila madaling nalalaman, ito ay ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos na siyang magpapabago ng kanilang buhay, makakatulong sa kanila upang makalaya sa pagkakabihag sa kasalanan. Malaman nila na mayroong nagmamalasakit, nagmamahal sa kanila, at mayroong magtatanggol sa kanila. Malaman nila na sila'y gagaling mula sa kanilang mga karamdaman. Ang makaahon kaya sa hirap? Yun yung mahirap na tanong. Minsan kasi mahirap na na lumapit talaga sa mga may hirap, na sa mga may mga pangangailangan talaga. Ayan. So maya malalaman natin, ano ba talaga yung dapat nating gawin para ma-meet yung kanilang mga pangangailangan. So this is the first and foremost na kailangan ng tao. Salita ng Diyos na siyang magpapalaya sa kanila. First and foremost na let them know that there is God na buhay at nagmamalasakit sa kanila. Yan ang number 1 ministry ng JCOD. Alam ba natin yon? Number 1 ministry ng JCOD, ano kaya yon? Let us see sa verse ng Luke chapter 4, verse 18 to 19. Ayan. So dapat, mga JCOD yan. JCOD yan ba tayong lahat? Sa deliverer tayong lahat? Ayan. Sabihin nga natin, deliverer ako. JCOD yan ako. So ito yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Ayan. Sa Luke chapter 4, verse 18 to 19. Sa English ito, the Spirit of the Lord
is upon me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set a liberty to those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Kaya ba natin kabisaduhin yan? Kasi yan yung pinapagawa sa atin ng Panginoon eh. Sabi natin, JCO diyan tayo. Jesus Christ, our deliverer. Yun pala yung meaning ng JCOD. Parang, baka may magulat pa dyan, ay, yun pala yung meaning ng JCOD. Ayan. Jesus Christ, our deliverer. Siyempre si Jesus ang ating deliverer. And we imitate Jesus. We walk like Jesus walked. Kaya we are also deliverer na ginagamit, nagpapagamit sa Panginoon as our ministry. Ayan. So napakaganda ng ating mission, kumbaga, ng ating ministry. At kung mapapansin natin, it is focused. Nakapabor siya sa Panginoon para mag-glorify ang Panginoon. Ewan ko lang, maybe sa ibang church, may halo pa itong yung ibang mission ng ibang church, siguro may mga halo pang, may favor din para sa mga Kristiyano. Ayan. Pero ito, yung mission natin, it is focused only to God. It says that God anointed Jesus. Si Jesus po ito Ayan. To proclaim good news to the poor, to proclaim liberty to the captives, for the recovering of sight to the blind, to set a liberty to those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's year of the Lord's favor. Ayan. So church, JCOD Church, this is our mission and this is our ministry. Sige nga, tingnan natin. May Tagalog ba dyan, Ate Jilu? Tingnan natin at sabay-sabay nating basahin sa Tagalog. Ayan. Kasi ito yung dapat nating tandaan bilang mga JCOD yan. This is the main mission natin, main purpose natin kung bakit tayo nilagay ng Diyos sa lugar na ito. Ayan. So, sabay-sabay nga nating basahin. In 1, 2, 3, go! Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. So again, question. How we can make the Lord proud? Mga kapatid. Proud na ba ang Diyos sa atin sa ganitong kalalagayan natin? Proud na ba sa atin ang Diyos sa ganitong ginagawa na atin? Tayo mismo ang makakapagsabi. Kasi it will show sa ating mga buhay. Kapag tayo ay nagagalak na naglilingkod sa Panginoon, siyempre nagpapakita yun ng strength sa atin. Malakas tayo. And siyempre, that means the Lord is proud. Ayan. So punta naman tayo sa keys to ministry. Ayan. Unang-una, sa key to ministry ay
humbleness. Ayan. Dapat tayong magpakumbaba sa Panginoon. Sabi ko nga sa inyo kanina, umiikot lang itong cycle na ito. It is a cycle. Worship, surrender, service, serve one another, then worship, surrender, service, serve one another, then worship. Actually, pwede tayong kung talagang maayos ang ating service sa Panginoon, pwede nating mabilis na lakdangan surrender. Kasi nandoon yung proudness ng Panginoon sa atin. Pero syempre, we're not perfect, kaya kailangan natin palaging sumurrender sa Panginoon. Kahit yung mga nalilikom nating mga kumbaga mga narinig natin sa lahat ng mga nakausap natin, sa lahat ng mga nasasharean natin ng Word of God, we must surrender it to the Lord. Amen. So, humbleness. Oras na para humakbang and do the first 2 steps. Yun nga, yung surrender and serve. Ayan. Kuya JV, ang hirap naman kasi dahil dito, Kuya JV, ang hirap kasi. Ang hirap, kasi itong pinapakausap sa akin ng Panginoon, ito yung problema niya, ito yung kalalagayan niya. Kasi may history kami. Na parang nagkatampuhan kami before, nagkaroon kami ng alitan. Paano ko siya shesheran? Paano ko siya lalapitan at babahagian ng salita ng Diyos? Ang hirap kasi dahil yung Ang tanong dyan, si Lord, nagpakahirap din para sa atin, para tayo ay maligtas. That's why, deserve ng iba na talagang dadaan tayo doon sa mahirap na pasanin. Ayan. Remember mga kapatid, you must surrender. We must surrender. That is humbleness. Sa Matthew chapter 20, verse 26, sabi dito, meron ba tayo dyan, Ate Jilu? O makibukas tayo sa ating mga Bible. Matthew chapter 20, verse 26, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. Kung nais nating dakilain tayo ng Panginoon, maging proud ang Panginoon sa atin, sabi diyan, dapat tayong maging lingkod sa iba. You see, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Yan ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Alam nyo yung kung ano talaga yung mahirap? Yun ay yung ilang taon na tayo sa church, pero hindi pa rin natin alam kung ano ang ibig sabihin ng mabuting balita. Yun ang mahirap. Kung paano natin i-share ang mabuting balita sa iba, kung paano natin maibibigay o ang pinakangkailangan ng tao, that is the good news. Yun ang mahirap kung hindi natin alam kung ano ang ibig sabihin ng mabuting balita.
Ano nga ba ang ibig sabihin ng mabuting balita? Dahil kung alam nating lahat, kung alam lang ng lahat ng Kristiyano ang mabuting balita, talagang nauunawaan ito ng lahat ng Kristiyano. Sabihin na nating yung mga halos isang taon na sa church, mga ganyan, sa church na lumaki, sa church na tumanda, sa church na nagkaisip. Ako din. Isa rin ako sa mga yon. Halos sa church na lumaki. Ayan. So, ang tanong, alam ba talaga natin ang meaning ng mabuting balita? This is the most foundation kung bakit tayo naging Kristiyano ngayon. Kasi tinanggap natin yung mabuting balita. And dumating sa time na yon na talagang nakita ng Panginoon na tayo ay nangangailangan. At malaking pasasalamat natin sa Diyos dahil merong mga ginamit na tao para maipakilala sa atin ang mabuting balita. Naalala niyo ba sila? Yung mga taong yon? Yung mga ginamit ng Panginoon para makarating sa atin ang mabuting balita? So that is the most foundation ng ating pagiging Kristiyano. Kasi nalaman natin ang mabuting balita. And may nagbahagi sa atin, that is why we must share it also sa iba. Huwag nating sarilinin. Nalaman natin ang mabuting balita dahil dahil pinili natin ang Panginoong Hesus. At kung bakit tayo nagpapatuloy ngayon, dahil naitanim sa puso natin, sa isipan natin, kung ano ang mabuting balita. At kung hindi pa natin alam ang mabuting balita, let us ask the Lord, Lord, help me to understand what is the meaning of the good news. Kung hindi pa natin alam, meron tayong malaking problema. And yun nga, kailangan nating hingi ng tulong ng Panginoon. Ayan. So, ang mabuting balita, ito ang mabuting balita. Si Kristo ay nagkatawang tao, tinanggap ang lahat ng pagpapahirap, pinako sa krus, nagpako sa krus, namatay at muling nabuhay upang nang sa gayon, malinis tayong lahat sa ating mga pagkakasala. Iniligtas tayo ng Panginoong Hesus mula sa walang hanggang kamatayan. That is why we receive the eternal life. At hindi pwedeng ang mabuting balita ay matapos na lang dun sa si Kristo ay pinako sa krus at namatay. Hindi siya mabuting balita. The ending is, siya ay muling nabuhay because yun yung pinaka-mark kung bakit tayo naligtas. Yung kanyang muling pagkabuhay. Iniligtas tayo ng Panginoong Hesus mula sa walang hanggang kamatayan at masasabi natin ngayong, tayo ay ligtas na. Sabihin nga natin, ako ay ligtas na. Yes, yan ang mabuting balita, mga kapatid. Yun ang mabuting balita. Na dapat nating i-share, iparating sa lahat o sa maraming mga tao na nangangailangan sa Panginoong Diyos. So, ngayon, ang gusto ng Panginoong Hesus, lahat ng mga naunang tumanggap sa Kanya ng kaligtasan, bunga ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, ay ibahagi naman natin sa iba. Paglingkuran natin sila out of love. Out of love. Bakit may kasamang love?
Because you cannot serve the Lord without love. And you cannot serve others without love. Number 2, sa key to ministry is love. Galatians chapter 5, verse 13. Ayan. Buksan natin sa Galatians chapter 5, verse 13. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sa diwa ng pag-ibig. Kailangan natin maglaan ng pagmamahal, ng love sa ibang tao. Pero paano tayo makakapagbigay ng love sa iba kung mismong ang mga malalapit sa ating mga tao hindi natin kayang bigyan o paglaanan ng pagmamahal. Ayan. So let us, isa ito sa panawagan sa atin ng Panginoon. Alam natin na kapag wala tayong love, when it comes sa service natin sa Panginoon, sa Christian ministry, ang palaging lalabas sa bibig natin, ang palaging lalabas sa ating mga isip, sa ating bibig, sa ating mga puso, ay nakasentro palagi sa atin. Yung mga dahilan, mga alibis natin, patungkol sa sarili. Kasi hindi pa ako handa kasi ganito pa yung kalalagayan ko ngayon kasi nga, may hinihintay pa ako Hanggang kailan? Hanggang kailan natin siya hihintayin? Hinihintay ba natin? Siyempre, lahat tayo naghihintay sa Panginoon, di ba? And we are excited sa pagbabalik ng Panginoon. Dapat tayo maging excited. Sabi, kapag hindi ka excited, may problema tayo. Kapag natatakot tayo sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, meron tayong problema. At malaking problema yon. Dapat bilang mga Kristiyano, we are all excited. Sino excited sa pagbabalik ng Panginoong Hesus? Amen. Hallelujah. Mga kapatid, this is also a lesson sa ating lahat. This is also a lesson for me. Na even sa anumang lugar na pinupuntahan natin, we can serve the Lord. We can do this Christian ministry sa Panginoon. And yun nga, kailangan nating hingin sa Panginoon ang lahat ng kailangan natin. Kasi nasa atin na nakatanim na sa ating mga puso yung willingness. Alam ko, we are all willing to serve the Lord, to give to the Lord yung love natin, to serve Him. But how? Yun yung pinakang hihingin natin sa Panginoon. Hingin na natin sa Lord, mga kapatid. Kung nag-uumapaw na tayo sa willingness, hingin natin sa Lord, Lord, how? How can I share yung mabuting balita sa Kanya? Sa taong yun, alam ko sa lahat sa atin, na-encounter natin na nangusap sa atin ng Panginoon na, anak, sharean mo naman siya. Meron siyang problema. Anak, lapitan mo siya kasi kailangan niya ng comfort. Na-encounter ko rin to at nalubha akong nalungkot. Naikwento ko rin to sa Bible school namin dati na sa trabaho, isa sa mga utility staff namin,
nakitaan ko na parang lugmok siya. Kumbaga, malungkot na malungkot habang naglilinis siya ng office namin. And sobrang laking sampal nito sa akin kasi hindi ko nagawa yung part ko. Ayan. And that time, nakita ko siya na ganun nga yung kanyang mukha, yung kanyang kilos, and nangusap din sa akin ng Panginoon sa oras na yon. Na gusto niyang kausapin ko yung taong yon at lapitan ko. Pero alam niyo nangyari? I failed that thing. Pinapagawa sa akin ng Panginoon. Nalaman ko na lang kinabukasan, patay na siya. Suicide siya because of his problem. Sa family, financial, at sa trabaho. Yan. Sobrang, nung lalaman ko yon, pumunta ako sa CR. Nag-iyak ako, nag-sorry ako sa Lord. Lord, sorry, bakit hindi ko kasi agad ginawa? Kasi nakakasalubong ko siya sa office eh. And madalas sa office, nagmamadali ako, kasi second floor yung office namin, akyat baba ako kasi meron akong binabantayan na operation ng doon sa company. So madalas nakakasalubong ko siya, nagmamadali ako. Pero that time na nakasalubong ko siya, may biglang napalingon ako sa kanya na mabilis. At nausap sa akin ng Panginoon, sharean mo siya, kailangan niya ng kausap. Pero ang ginawa ko, Lord, wait lang, may minamadali akong trabaho. Ayun, kinabukasan, hanggang sa nakalimutan ko na, nawala na sa isip ko, he suicide. At sobrang hanggang ngayon, kinakalungkot ko ito at hanggang ngayon, hiningi ko ng tawad yung kanyang, yung pinagawa sa akin ng Panginoon na hindi ko nagawa. Yan. So, mga kapatid, kapag tayo ay naka-encounter din ng ganon, let it be a lesson to us. Hindi lang sa akin. Talagang malaking sampal yun sa akin. Para akong hinataw ng Lord nung nalaman ko yun. Ayan. So, because of my alibis, because of my personal reason kung bakit nag-failed ako. Ayan. So gusto ng Diyos, nais ng Diyos, let us set aside yung personal reasons natin, yung personal belongings natin kapag tinawag niya tayo. Kapag siya ay nangusap sa atin on the spot, gawin na natin agad. Ayan. So, sa Filipos chapter 2 verse 3 to 4. Ayan, makibukas tayo sa Philippians chapter 2 verse 3 to 4. Ayan. Sabi diyan, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, that is the first step kanina, humbleness, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Nasa atin na yung advantage eh. Binigay na ng Diyos sa atin. Kumbaga, sa mata ng Diyos, we are ahead now sa mga taong hindi pa nakakapag-build ng relationship sa Panginoon. Hindi pa nila nauunawaan ang mabuting balita. Hindi pa nila nauunawaan ang salita ng Diyos. Ang kaligtasan na bigay ng Diyos. That's why, tinatawag tayo ng Panginoon para abutin naman yung iba. Kasi tayo yung mas malapit physically. We can touch them, we can talk to them personally. Kaya tayo yung tinatawag ng Panginoon. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. So how can we make the Lord proud?
Number 3, key to ministry is stewardship. Sa 1 Peter chapter 4 verse 10. Yan. Bibilisan ko na, malapit na akong matapos. Ang init din kasi pala dito sa unahan, no? Tama pala sila. Kasi ang daming ilaw. Ayan. So, stewardship. Sa 1 Peter chapter 4, verse 10, basahin natin. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Gamitin. Sabi dyan sa verse na yan, sa salita ng Diyos. Use it in ministering para maglingkod sa iba to meet their needs. Ano nga ba yung stewardship? Sige, may papanoorin tayong short video. Siguro mga 2 minutes or more than 2 minutes ito. To give the meaning, to understand the meaning of stewardship. Once one chooses to become a disciple of Jesus Christ, stewardship is not an option. What is stewardship? Simply put, it's receiving, developing, sharing, and returning God's gifts. Stewardship is about taking responsibility for the gifts that God has given us, which is everything, and using them well. We are stewards, not owners of the life God has entrusted to us. We are called to give back to God through our time, talents, and treasure. The spirituality of stewardship flows from authentic discipleship. This means if we claim to follow Jesus, we should be striving to live as good stewards. God has given us everything we need to go on the mission to make disciples of all nations. Our gifts are meant to be generously shared, not hoarded. Stewardship calls us to make God the priority in all areas of our lives. This is a way of living, not a temporary parish program. God never stops giving. Our opportunities to respond from the heart are endless. That's why stewardship is a way of life and a lifelong source of grace and deepening spirituality. We all receive very unique gifts, specific to us, and to the personal mission God sent us on. These gifts include each minute of the day, our skills and abilities, our families, our homes, our finances, our jobs, and even our personalities and passions. With these gifts, we're called to grow and share them out of gratitude. If we hoard them or do nothing with them, we waste the gifts God has entrusted to us. Once we understand and embrace this idea, everything changes. You are called to be a disciple, a follower of Jesus Christ. Accepting this invitation to be a disciple isn't just a one-time event. It's a daily, conscious decision. This is about God's plan for your life. Did you know that when we give back to God, He multiplies our gifts? Remember when the little boy in John's Gospel offered his 5 barley loaves and 2 fish to feed the thousands? Jesus took this small offering, blessed it, multiplied it, and then fed the massive crowd, and there were leftovers. This miracle happened through the generosity of one little person. Stewardship is a lifestyle that reflects who we are and what we believe. It goes beyond the mere sharing of one's resources, but asks us to share ourselves, our time, our abilities, our ministry, and our relationships. Stewardship is really a call to be a holy people. Stewardship is the disciples' response. What is your response? Ayan. So, it is a disciple's response. And what is your response? Sabi dyan. Ayan. So, bilang mabubuting katiwala, nais ng Diyos na tayo ay maging good steward. Sabi dyan, yung stewardship, it is receiving, developing, sharing, returning God's gifts. Lahat ba tayo ay tumanggap ng mga gifts sa Panginoon? Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa lahat ng mga tumanggap ng gifts mula sa Panginoon. We are all have. Meron tayong gifts mula sa Panginoon. At we all have ng gifts na ito. So,
Nandyan yung panawagan sa atin ng Panginoon na gamitin natin ang lahat ng gifts na natanggap natin mula sa Kanya to return to Him. Gamitin natin to serve others. Ayan. So, stewardship, it is also a part of disciples' response. And we are all disciples. Amen? Disciple po ba tayong lahat ng Panginoong Yesus? So what is our response? We are calling by the Lord. Ayan. So sabi nga, sa pagmiministry, ito yung laging tinuturo sa amin noon, hanggang ngayon. Sa pagmiministry, ito ay binitawan din ni Pastor Jun noon eh. Hindi pwedeng hindi ka dudukot sa bulsa mo o sa wallet mo. Sa pagmiministry, hindi pwedeng hindi ka magsisingit ng oras mula sa personal mong oras. Hindi pwedeng hindi ka babawas ng lakas mula sa sarili mong lakas. Sabi ni Pastor Jun, pakainin mo. Ilibre mo. Ilabas, dalin mo sa masarap na kainan. Ayan. It shows out of love sa ibang tao. Pagdating sa ministry, sabi nga, sa salawikain dito sa church, sa JCOD, exclusively sa church na ito, JCOD, buwis buhay, todo pati pato, kasama panabla. Galing to kay Kuya Jim, no? Salawikain to sa church. Sabi ni Kuya Jim, ni Pastor Jimmy. Ayan. Buwis buhay, todo pati pato, pati panabla. And but to be clear, mga kapatid, this is a Christian stewardship. Christian stewardship, hindi porke nakagawa o nagawa mo na ang mga bagay na ito na nagpapakita ng stewardship, okay na. Yes, ako ay isang certified steward na ng Panginoon. Kasi naikain ko siya sa labas, nalibre ko siya, natulungan ko siya sa problema niya, natulungan ko siya na mapakinggan kung ano yung dinadala niyang problema, mga ganun. So yung mga part ng sample ng stewardship. Hindi, ibig sabihin, after no, nagawa mo na siya, certified steward ka na ng Panginoon. Dapat kasama dito yung, habang isinasagawa mo yung pagiging good steward, pinapakilala natin ang Diyos sa Kanya habang nagiging good steward tayo sa Kanya. Hindi tayo matatawag na Christian, good and faithful steward kung tumutulong tayo pero hinahayaan natin siyang unti-unting lumulubog sa kumunoy ng kasalanan. Madalas yun yung minsan mahirap nating lapitan, gawan o tulungan yung mga taong ganito. So dapat nagbubunga, dapat nagmumultiply kapag habang tayo ay gumagawa ng stewardship. Yan. Sabi sa John chapter 15 yan. Mabubuksan ba natin ng isang mabilis, yung John chapter 15. Basahin natin ng may mabilisan lang. After nito, we have last point. Then, let us end. Ayan. So, John chapter 15. Ayan. So, sabi dyan, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Sabi ni Jesus. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman,
hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Doon lamang po. Thank you po, Ate Jill. Ayan. So, dapat nagbubunga. Kasi nananatili tayo sa Panginoong Yesus. We are connected sa Panginoong Yesus. And we know the good news, ang mabuting balita, we have a relationship sa Panginoon. Nakikilala natin ang Panginoon. At patuloy natin kinikilala ang kanyang kabutihan at kadakilaan sa ating buhay. Sa madaling salita, we are connected sa Panginoon. And that's why tayo ay magbubunga. Magbubunga at magbubunga tayo. Kailangan lang nating magtiwala sa ating Panginoon, gayon din naman sa ating mga sarili. Ayan. So last point, key to ministry is the one, maturity. Ayan. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 14, we are not meant to remain as children. Ayan. So habang tayo ay nagmi-ministry, hindi pwedeng hindi tayo magmamature. Salamat sa Panginoon kasi habang lumilipas ang mga taon, ang panahon, tayo ay nagmamature. Habang tayo ay naglilingkod sa Kanya. Philippians chapter 2, verse 12. Wala yata dyan, ate? Wala, no? Ayan, dyan na lang sa ano. Philippians chapter 2, verse 12. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo na sa inyo. Upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Sa English, ito ang sinasabi sa English, basahin ko na lang. Sige, dyan po. Kahit New King James. Ayan, sabi dito, continue to work out your salvation. Continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you both to will and to act according to His good purpose. For it is God who works in you both to will and to act according to His good purpose. Balik tayo, nakita natin yung pinanood nating unang video kanina na Reels. Yung baby na mukhang, hindi ko alam kung mukhang tatay na. Yun yung itsura natin kung hindi tayo, sa mata ng Panginoon, yun yung itsura natin kung hindi tayo magmamature. Spoon feeding na ng Lord sa atin. Kung halimbawang lumipas ang panahon pero hindi pa rin tayo nagmamature. Kailangan nagbubunga sa atin ang maturity habang ginagawa natin ang Christian ministry. Ayan. Continue to work out. Sabi diyan sa Philippians chapter 12 verse 12. Work out and work in. Lagi nating practicein how we can minister sa iba, to others. At syempre, ang paglago, sabi din dyan sa Philippians 2 verse 12, ang paglago ay nangyayari sa pagtutulungan ng dalawang panig o collaborative effort. Collaborative effort ang kailangan. So, sino to? Syempre, tayong isa. Sino pa yung isa? Ang Diyos. Sa pakikipag-isa natin sa Panginoon, magagawa nating mag-minister sa iba. Sa pakikipag-isa natin sa Panginoon, magagawa natin o magiging mature tayo habang tayo nagmi-ministry.
Ang Espiritu ng Diyos ay gumagawang kasama natin or it is within us. Hindi mag-isang gumawa sa atin. Hindi siya mag-isa. It is within us. Continue to work out. It is our part. Meaning, pagsunod. Part natin ang pagsunod. God who works in is God's part. So tayo yung workout, and then the part ng pag-work in, si Lord yon, yung pagtulong. Workout, pagsunod, work in, pagtulong ng Diyos. Ulitin ko, workout, ano yung workout? Pagsunod, work in, pagtulong ng Diyos. Ayan. Ang workout ay upang palakasin at patatagin ang ating pag-ministry o pagsasanay. Ang work-in, tumutulong ang Diyos sa iyo tumutulong sa iyo ang Diyos, hindi upang ikaw ay maging Kanya, kundi dahil tayo ay Kanya na. Dito ko na po tatapusin, mga kapatid. Actually, gusto ko pang bigyan ng emphasis i-emphasize itong things on not to make the Lord proud. Yung mga bagay na humahad lang para hindi natin mapa-proud ang Panginoon. Ito yung 4 lang naman din ito. Sluggishness o katamaran, unholy, o hindi, walang kabanalan. Pangatlo is trials o pagsubok. And pang-4, fear. I don't want na bigyan pa ito ng emphasis o bigyan focus pa itong mga bagay na ito because ito yung mga negative na bagay. Focus tayo dun sa positive things. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Ayan. How we can make the Lord proud. Nalaman natin kung ano talaga yung nagiging problema natin weekly as we enter this place. Gusto ng Lord na maging proud siya sa atin by doing our service, sa paggawa ng ating service, ng ating ministry for the whole week. And yun yung sikreto para maging proud ang Lord sa atin. From Mondays to Saturdays, including the Sundays. Kaya ba nating ibigay ang tiwala natin sa Panginoon na siya ay makakatulong natin sa paggawa ng ministry na ito? Na siya ay makakatulong natin para magampanan natin kung ano yung ibinigay sa atin ng Diyos na gift. Mga kapatid, buong-buo ang tiwala ng Diyos para sa atin. Sa iyo, kapatid, buong-buo ang tiwala ng Diyos. Itanim natin yun sa ating puso, sa ating isipan. May tiwala ang Diyos sa atin. Sabihin nga natin, may tiwala ang Diyos sa akin. Magagawa ko ito sa tulong niya. Yes, God. Panginoon, naihayag mo po, Panginoon, sa amin ang mensahe mo patungkol sa paglilingkod, sa pagmiministry, sa service na deserve mo, Panginoon. Nang sa gayon, makapagpuri kami sa inyo, Panginoon.
Malaya kaming makapanambahan, Panginoon, sa inyo. May dedicate namin sa iyo 100% yung aming worship sa inyo, Diyos. Salamat, Panginoon, sa tiwala mo na ibinibigay sa amin. Maaari ba nating awitan ng Panginoon sa huling pagkakataong ito? Bilang pasasalamat natin sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh Diyos, kay Awitin natin sa umpisa. O Diyos, sa kabutihan. Hallelujah. kabutihan mo, Hallelujah, Jesus. ako'y naririto upang magpuri sa iyo, O Diyos, sa kabanalan mo. Nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. matatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, Kay buti mo. Magtitiwala kami, Panginoon, sa iyo, sa kabutihan mo. Ikaw lamang, tiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. matatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, Kay buti mo. For the last time, sigaw natin sa Panginoon, ikaw lamang. ikaw lamang Yes, God. Pinagtiwalaan mo kami, Panginoon. O Diyos, di kita bibiguin. magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, Kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, Kay buti mo. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, sa amin. Salamat sa kadakilaan mo, Panginoon, na patuloy mo ipinaparana sa amin, O Diyos. Walang ibang nagtiwala sa amin, Panginoon, na katulad ng pagtitiwala mo, Panginoon. Yes, Lord. At sobrang nagagala kami, Panginoon. Nagpapasalamat kami, O Diyos, dahil Ikaw, O Diyos, ay nagtiwala sa amin at nagtitiwala sa amin, Panginoon, na magagawa namin kung ano man yung kalooban mo, Panginoon, para sa amin, O Diyos. To use your gifts, Panginoon, we are asking your help, O Lord. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na magawa namin ang lahat ng ito sa ikararangal ng iyong pangalan, Yes, Panginoon. Lord. Yes, God. Alang-alang sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Hindi kami mapapagod, hindi kami malulungkot, hindi kami hihinto, O Diyos. Dahil alang-alang sa iyo, gagawin namin, Panginoon, ang nararapat upang maipakita namin sa inyo ang paglilingkod
na deserve mo po, O Diyos. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Patuloy namin sinusuko sa inyo ang aming buhay, ang aming mga sarili, ang lahat ng meron kami, O Diyos. Ang aming kalooban, ang aming mga pangarap, ang aming mga alalahanin, ang lahat ng aming mga pinatutungkulan, O Diyos. Sa iyo namin pinagkakatiwalang lahat ng ito dahil alam namin na ang kalooban mo ay para sa ikabubuti namin, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito. Pinahayag mo po, O Diyos, ang inyong salita, ang inyong mensahe. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa lahat ng bagay nito. Dakila ka, Panginoon. Ang lahat ng ito ay pinagpapasalamat namin sa inyo. Ang lahat ng ito ay binibigay namin ng may kasamang pinakamataas na pagpupuri Yes, Lord. at pagsamba sa inyo, O Lord. Thanks. Hindi lamang sa lugar na ito, kundi pagkatapos pa ng gawain ito, paglabas namin sa lugar na ito, at sa mga susunod pang araw, O Yes, Diyos. Lord. Hallelujah. Patuloy din po kami nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat po. Salamat, Panginoon. Yes, God. We praise your name, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. So ito lamang, Panginoon, ito pong aming mga samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na. Amen. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.